Don't play with it, don't be dishonest. Ay, still not understand. So hello guys, good afternoon. So hapon dito sa Europe ngayon guys, no. So gagawa tayo ng bagong video guys. May i-share lang akong mga idea kung bakit nga ba maraming tumatalon o nag-run away patungo sa ibang country. So, ano nga ba yung mga dahilan? Bakit ba sila na nag-run away? So, maganda nga ba yung mag-run away o hindi? So, kayo na po ang mag-decide guys kung mapanood nyo po yung video na to. Panoorin nyo po hanggang dulo para makapag-decide kayo kung ano ba yung maganda. Kung mag-resign ba? Kung mag-run away? At ano po yung mga rason nila? So, sa hindi ko pa umpisahan yung aking YouTube channel guys, sa hindi ko pa to umpisahan yung aking video, paki-subscribe naman po sa bell button dyan sa baba para ma-notify kayo kung meron akong bagong video. So, wag na natin patagalin guys para malaman nyo na. So, ano nga ba yung mga rason kung bakit nag-run away yung mga kapwa natin kababayan dito sa Europe? So, especially dito sa Hungary. So, una, meron akong kudigo guys para hindi ko makalimutan. So, una, yung company hindi po maganda. So, meron kasi ditong company sa Hungary na maganda, meron din namang company na pangit. So, bakit pangit? Kasi po, pangit magpasahod, maliit ang sahod, walang halos binibigay ng mga benefits, walang masyadong binigay ng mga allowance. So, sa akin lang guys, sa amin ha, sa company namin, ang binibigay lang sa amin is food allowance na which is dinididak din nila sa sahod namin. So, kung ano sana, kung bigay lang, hindi na sana dapat ikaltas. Kaso, kinakaltas pa rin, nakalagay pa rin doon sa payslip namin. So, parang, hindi mo masasabi na bigay talaga ng company. So, yun. Yun ang pangit dito sa amin, guys. Tapos, yung overtime namin, guys, hindi binabayaran buwan-buwan. Kumbaga, inuutang every 3 months. Ngayon, kung merong mga month na merong undertime, so doon nila kukunin sa overtime namin para idagdag doon sa mga undertime namin. So kukunin nila yung excess namin na overtime o yung mga OT namin na hindi binabayaran, ibabalance nila doon sa mga undertime namin. So ganun kapangit yung company namin guys. Kaya hindi ko rin masasabi na bakit kayo nag-run away, di ba? Kasi marami akong kasama na nag-run away, guys. Yun po yung mga dahilan nila, yung sahod. Kahit ako, guys, kung wala lang akong anak na pinapaaral, baka matagal na rin akong nag-run away. Kaso tinitiis ko lang din gawa ng meron akong college. So, mahirap makipagsapalaran sa ibang lugar na wala ka pang mapuntahan ba? So, hindi ko binabash yung mga nagra-run away, guys. Kasi choice nila yun. Tsaka, may kanya-kanya tayong pangangailangan. So, yun yung mga rason, guys, kung bakit sila nag-run away. Unang rason yun. Hindi maganda magpasahod. Maliit lang ang sahod. So, pangalawa naman, guys, yung sobrang laki ng tax dito. Pag single ka, talo ka. Pag marami kang anak, yun, panalo ka. Kasi kung may anak ka ditong 3, 4, 5, o kahit nga 2, medyo okay na eh. Pero kung isa, halos hindi mo maramdaman. Kasi sobrang laki ng tax. Pero pag wala kang anak, ang tax na madidak sa'yo is 76,670. Di ba? Pag wala kang anak, yun yung kaltas mo.
Maliban pa yun yung SSS, yung health insurance mo. Tapos meron pa silang family tax. Yun. Maraming tax, guys. Tapos ang sick leave, kung nag-sick leave ka dito, ang babayaran lang nila is 60%. Samantalang dati, hindi ako nagkamali, 70%, ngayon 60 yata eh. So yun. Maliit lang. Tapos, ang ano pa, isa pa sa rason kung bakit sila nag-run away ngayon, dahil dun sa bagong rules ng Hungary na no PR na. Pili na lang yung ma-PR. Pwede na lang ma-residence dito yung mga skilled worker. Kung may asawa kang Hungarian or may anak kang Hungarian, may chance kang ma-PR dito. Pero, depende pa rin sa immigration. Kung bigyan ka ng 2 years o 1 year, depende kung ilang years yung permit mo. Tapos meron pa, bakit nag-run away sila, guys? Lalo na sa mga kasamahan ko sa Taiwan, yung mga kabatch ko. Yung kabatch ko rin dito dati, na galing Hong Kong. Siyempre, ang laki ng sahod ng Hong Kong. Ang laki ng sahod ng Taiwan. So, isa sa rason kung bakit sila nag-run away dahil parang para kaming na culture shock sa sahod pagdating dito. Kasi dumating kami dito is 2021. Yung basic dito napakaliit pa. So sahod lang kami ng 140 Hungarian forint, 170, 180. Tapos 6 to 6 na yun. Tapos yung ibang OT hindi man binabayaran. Kasi nga pangtapa lang siya. Sa company namin, guys, yun mga OT namin. Parang hindi mo alam kung binayaran lahat o ma-thank you na lang yung iba kasi hindi rin sila hindi rin nag-i-inform na ganito yung OT mo, ganito yung hindi nabayaran. Wala, HR lang ang may alam. So sa liit ng sahod dito, kaya yung mga kasamahan ko nagsilayasan. So yun yung mga rason kung bakit sila nag-run away. Tapos yung bago pang rules ngayon na yung ID mo, temporary worker ka na lang dito, hindi na kagaya dati nang dumating kami na kaya anytime pwede kang mag-travel sa ibang part ng Europe na basta doon sa Schengen visa mo, sakop. Ngayon hindi na daw. Yun yung bago. Alam ko starting ng March yata yun. Tapos kung mag-finish contract ka dito, no extension ka na, basta matapos mo yung 3 years mo, uwi ka na ng Pilipinas. Tapos pag stay ka dito, kung kung mag-renew ka, uwi ka pa rin. Pero at least sagot na ng employer yung pamasahe mo kung good performance ka. Kung hindi. Tapos sa company pa namin, meron pang sinasabi yung employer namin na open yung resignation. Pero ang pala ng resignation, kasi may nag-try sa kasama namin na nag-resign, parang iniipit din nila. So wala din. Parang ang ending nila, uwi pa rin ng Pilipinas, ang bagsak nila. So sino bang gustong umuwi ng Pilipinas? Ang laki-laki ng pamasahe, ang laki ng gastos natin para makapunta ng Europe, tapos ganun lang, di ba? So mas gustuhin mo na lang din mag-run away. Kasi ang bagong rules dito ngayon, pag mag-finish contract ka, yun nga, uwi ka ng Pilipinas. Tapos sa company namin, kung mag-resign ka man, uwi ka pa rin ng Pilipinas. So no choice ka kung ayaw mo. Finish contract ka. Tapos gustuhin mo mang lumipat sa ibang country, hindi mo magawa. Kasi nga, ang nasa pinirmahan mo, uwi ka ng Pilipinas. Kasi meron silang bagong pinapirmahan na kailangan pumirma para aware ka, na alam mo yung rules na yan. So no choice ka. Kundi mag-run away. Yung dumadaan ka sa legal na proseso sana ng pagre-resign, pero ang ending, uwi pa rin pala ng Pilipinas. So, hindi mo natapos yung kontrata mo, uwi ka ng Pilipinas. Matapos ang kontrata mo, uwi ka pa rin ng Pilipinas.
ano ba? Ang pangit ng company na datnan mo dito. Di no choice ka, kundi tumalon ka. Guys, sa mga nanood dito ngayon, kung hindi mo alam yung talon, yun po yung term dito na yung mga taong nagra-run away. So, talon ang tawag nun pag narinig mo. So, yun yung nagra-run away sa ibang bansa. Kasi dito guys, yung ibang bansa, halos malapit lang din naman. Pwede mong matrain, pwede mong mabus, pwedeng eroplano. So, mamili ka lang kung anong gusto mong sakyan. So, hindi mo ma-blame kung bakit naglayasan yung mga tao dito sa Hungary. Kasi, yun nga, uulitin ko, una, yung sahod, ang liit ng pasahod. Or hindi maganda yung company na napasukan. Tapos, ang laki ng tax. Tapos, wala nang chance na ma-PR ka o madala yung pamilya mo dito. Meron man, pili na lang. Yung mga skilled na lang. Tapos, yung may pamilya na Hungarian, may asawang Hungarian, may anak na Hungarian, yun na lang. Tapos yung pagdating talaga sa sahod, ang liit-liit guys. Lalo na kagaya namin, nasa probinsya kami, napakaliit. Mapalad ka na kung ang rate mo Budapest nga rate, o sa ibang part ng Hungary, medyo malaki-laki. Pero sa amin guys, ang liit ng sahod. Tapos inuutang pa yung OT. Biruin mo, minsan 3 buwan bago kami sahuran sa overtime namin. Halimbawa, OT-OT kami ngayon. Tapos sa susunod na buwan, wala kaming OT. So yung mga OT namin ngayon, isasalpak yun. Sa susunod na mga namin, undertime. So, wala. Parang walang mangyari. Kasi, di ba napaka-unfair? Kasi nga, yung rate ng overtime is iba sa rate ng regular na oras. So, ganun lang ang kwentada nila. So, yun lang guys. Yun yung mga dahilan kung bakit nagsilayasan yung mga tao dito. Kasi, dati, yung ID mo, yung working ID mo, pwede mong anytime, pwede ka maka-travel sa ibang country. Pero ngayon daw, yung bago daw na ID na yon, kukuha ka daw ng tourist visa. Kasi parang ID mo is pang Hungary lang, hindi mo pwedeng ilabas ng Hungary. So, yan yung dahilan kung bakit marami ding nag-run away sa bagong batas na yan. Pero taon-taon naman daw, or magbago-bago naman daw yung nila dito, yung rules. Pero sa ngayon kasi, yun. Pero wala pa namang nakatry sa amin na bago yung permit, tapos kumuha ng tourist visa sa embassy. Wala pang nakatry. Pero may nagtry na sa amin na nag-renew ng ID ng bago, yung bagong law ngayon. Pero hindi lang namin alam kung ang i-release nila, yung bago ba or yung luma. Kasi continuation naman yung nila yung contract nila sa old law, sa old na contract. Kasi 2 years yung contract nila, di ba? Tapos +1. Pero yung binigay ng immigration sa kanila, yung unang taon is 1 year lang. So, sa ngayon kasi, hindi pa dumating yung bago nilang ID Bali, July yung nag-process sila. Tapos hanggang ngayon, hindi pa dumating. So, binigyan lang sila ng extension kasi expired na sila nung September. So, nung September, binigyan lang sila ng extension. Yung iba, October. So, yun, kabibigay lang nila ng extension na temporary ID. So, hintayin pa rin nila yung pinaka-card talaga. So, hinihintay ko rin yun guys kung ano ba yung bago doon. Kung bago na ba or continuation doon sa old na permit nila. So, abangan natin para ma-share ko rin sa inyo. So, as of now, wala pa guys. Hindi pa nila na-receive. So, yun po yung mga rason guys kung bakit sila na nag-run away. So, wag po natin silang husgahan kasi may kanya-kanya po tayong pangangailangan. At, oo, totoo yun. Maliit. Mura lang ang dito, cost of living. Kung ang pera mo ay dito mo dito mo ibili. Kung iuwi mo sa Pilipinas yung pera mo, napakaliit po. Lalo na ngayon, bagsak ang Hungarian forint ngayon.
So, may nakikita kasi akong yung ibang mga nagbablog kasi, ibang vlogger. Parang iniingganyo nila ng Pilipino, mga kababayan natin pumunta dito. So, sa vlog ko guys, sinasabi ko talaga yung totoong sitwasyon dito. So, kung may mga bash man sa akin, at least ako nagsasabi lang ako ng totoo guys. Based sa experience ko, based sa mga nalalaman ko din. So, sana may mapulot kayong mga idea sa video ko na to. So, sa hindi pa nakasubscribe guys, paki-subscribe naman guys para naman ma-inspire pa akong gumawa ng maraming video. Magbigay pa ako sa inyo ng mga tips o mga kaalaman about dito kung meron mga pagbabago dito sa Hungary guys. So, may nakalimutan pala ako guys. Sa dating law guys, pwede kang magstay sa Hungary kung matapos ka ng 30 days to 90 days matapos mo yung permit mo dito. Pero sa yung old law na yon 30 days to 90 days pwede ka magstay kung matapos na yung permit mo. Pero sa bagong law ngayon guys, binigyan ka lang ng 6 days to stay after ma-finish yung contract mo dito. Huwag kang lumampas sa 8 days. Yun yung nakalagay doon sa ng immigration. So, yun lang po. At thank you po sa lahat ng mga nag-subscribe sa akin. Sa lahat ng nag-like, nag-share. Thank you so much sa inyong lahat guys. Malapit na po tayong mag 2,000 guys. 1,700 plus na tayo. Thank you Lord. Thank you sa inyong lahat. Sa suporta, sa mga basher. Thank you. Shout out sa inyo. Thank you.